Hello guys. So in today's video, ituturo po natin paano gumawa po ng offset. Yung offset po yung white background na makikita nyo dito sa topper na ito gamit itong si Loclick na um, cutting machine natin. So madali lang yan guys dito sa Silhouette apps niya. So once na mayroon na kayong letter, kasi yan yung unang ipiniprint natin, pero ang ituturo natin dito is paano maglagay ng offset. So pupunta lang po kayo dyan sa star logo na yan. Yan. So yan, pwede nyo po yung i-adjust, depende po sa gaano kalaki yung gusto nyo maging background. So usually yung katamtamang ano lang naman yung background para ma-highlights po yung lettering. So yan yung external po yung ano natin. Pwede kasi ring internal, pero dito ang ilalagay natin yung external. So ikakat natin yan separately. So ito po yung letter na ginawa natin. Yan, so papalakihin lang natin yan. Tapos ito yung star, yan. Offset. Dito pwede nyo po i-adjust manually yan sa external. Yan yung i-ano nyo lang yung ano na yan, yung roller na yan. I-adjust nyo lang yan. Pero kasi hindi naman talaga ganun ka-accurate i-control, so pwede nyo gamitin tong adjust yung arrow in arrow up, arrow down and arrow up yan. Kapag okay na kayo dun sa space na ikakat nyo, pwede nyo na i-apply yan. And then, i-double click nyo lang po ito kasi tatanggalin natin yung mismong letter sa loob. Yan. Kasi i-delete nyo yan para ang maiiwan na lang is yung offset na ikakat natin. Yan. So, nawala na siya. So, yan. Ready to print na yan, guys. Pag namula po yung screen na yan, ibig sabihin nasa outside siya ng board. So, pwede nyo pong i-adjust pa rin yan. So, pupunta na tayo dito sa button sa right upper side corner niya. Meron dyan blue na button yung pangalan make. So yan, pupunta tayo dyan sa make na yan. So once na ready na yung ano nyo, so i-click nyo yung make, tapos ipipiliin nyo lang po rito yung standard cut. Tapos yan, kasi nakaano na yung cutting mat na yan, naka-design na yan dyan. And then pupunta tayo dito sa bandang baba. So i-click nyo lang yung color. Yan. So once may blue na yan, ang next step niyan is pipiliin din tayo ng paper na gagamitin natin. So dito ang sample ko rito is gumamit tayo ng glossy, yung QAP na paper. So hindi naman siya ganoon kakapal, pero nasa about 200 GSM na rin po yun eh. So dito pag once na napili natin, hindi naman talaga exactly yon kasi kahit ano naman kunin nyo dyan, pwede nyo i-adjust manually. So yung glossy yung napili natin. And then sa baba niyan, mayroong blue na start na yung task. So hindi po natin, kung ready na po kayo, pwede nyo na po yung pindutin. Pero since na gusto natin ipakita rito yung yung adjustment ng manually yung so yan dito, ito na kasi yung yung final stage. So yan, in-adjust lang natin yan para sakto talagang tatama. So dito bago nyo po i-click yung add task, so ipapakita natin dito kung paano mag-adjust manually ng blade, tapos yung speed tsaka yung force. So yan nga, ipapakita natin ulit na pipili tayo ng type of paper na gagamitin natin. So once again, yung ginagamit natin dito is yung glossy. So yan, pipiliin natin yan. Depende po sa gagamitin nyo guys, kung gaano kakapal. So dito, yan. So once na may paper na tayo, ay na-add na natin. Yan po yung yung adjustment ng blade. So kung medyo makapal, pwede nyo po yung pataasin. So ang usual na ginagamit ko sa 200 is mga 8.2 yung force ng blade or 8.4, depende. So dito 8.2 lang gagamitin ko. Tapos yung speed niya, normally yan yung 5. Yan yung normal speed. Tapos yung passes niya dalawa, dapat palaging dalawang passes. Dalawang beses niya uulitin. So kapag ready na po yan, pwede nyo na po pindutin yung add task. And then dito, kung gusto nyo mang ikat na po,
So, i-click nyo na po yung start, magka-cut na po yung machine natin.